Tatlong mangingisda naman sugatan sa pamamaril sa Maguindanao del Sur, tinutukan niya ni Bombosay Olis. Sugatan ang tatlong mangingisda matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang armado sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Napag-alaman na ang mga biktima na pawang residente ng Lambayong Sultan Kudarat. Batay sa investigasyon, pauwi na sana ang mga ito matapos mangisda ng pagbabarili ng mga sospek. Isinugod sa ospital ang mga sugatan habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Tinitingnan ang posibilidad na napagkamalan lamang ang mga biktima sa insidente. At yan ang aking report. Ako si Bombosay Olis and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Star FM News. Sugatan naman ang dalawang kalalakihan matapos pagbabarilin sa barangay Tamuntaka, Cotabato City. Ayon sa ulat ng kapulisan, naganap ang insidente alas 10:20 ng umaga kahapon habang nag-uusap ang mga biktima. Bigla na lamang sumulpot ang mga sospek at pinagbabaril ang mga ito. Posibleng rido ang tinitignang motibo sa pamamaril ayon sa mga otoridad. Patuloy rin po ang sinasagawang hot pursuit operations upang madakip ang mga sospek. At mapalad po tayo ngayong umagang ito dahil kapiling po natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office. Walang iba kundi si Police Lieutenant Rochelle Evangelista para po manghingi po tayo ng update sa nangyaring pamamaril kahapon dyan sa may Tamuntaka. Ma'am Cheng, magandang umaga. Live ka dito sa Star FM, Bombo Radio at nationwide po sa pamamagitan nating Bombo Radio mobile application. Magandang umaga, Ma'am Cheng. Magandang umaga, Sir Ray, at lalong-lalo na po sa lahat ng nakikinig o nanonood po ng Bobo Radio. Magandang umaga po at maligayang araw po ng Kagitingan. Manghihingi po kami ng update or ano na pong update doon sa dalawang lalaki na pinagbabaril nga dyan sa may barangay Tamuntaka sa Cotabato City, Mama Cheng. Yes, Sir Ray, tama po kayo, no? Mga bandang 10:20 ng umaga po yun, April 8, 2026. Nakatanggap po yung ating kapulisan sa Police Station 3 na mayroong nga shooting incident na nangyari, particularly, Sir Ray, dyan sa Purok, Barrio Bago, Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City. And for information of everybody, itong area po ito is a secluded and a swamp area po ito, no? 3 kilometers from PS3. Wherein immediately pinuntahan kaagad ito ng personnel ng PS3 sa pamumuno po ni Police Captain Eduardo M. Malikdim. And pagdating po doon, immediately nagkaroon po tayo ng initial conduct of investigation wherein napag-alaman po natin na dalawa pong biktima ang na biktima related po ito sa shooting, ano. So, yung unang biktima po natin, tawagin na lang muna natin alias Abs, at yung pangalawang biktima po natin is alias Yas. Pareho po itong mga lalaki, both of legal age po. Itong si Victim 1 po ay self-employed ito at residente po ng Purok Barrio Bagwa, Mother Barangay, Tamuntaka, Cotabato City. The same with the alias Yas na victim na of legal age at residente rin po ng naturang lugar o Cotabato City po, no. So, during the incident, napag-alaman ng ating mga investigators, Sir Ray, na habang nag-uusap pala itong dalawa nito sa nasabing lugar, bigla na lang may dumating na mga suspect, ano, na sakay ng dalawang undetermined pa na single motorcycle at biglang pinagbabaril itong nakatayong nag-uusap, no, itong mga biktima, wherein nakasustain ng injury ang ating victim 1 ng tama sa kanyang bahagi ng balikat as well as sa abdomen niya, while yung biktima po natin na pangalawa na nakasustain po ng gunshot wound sa kanyang abdomen. Agad naman itong dinala agad sa hospital para mabigyan po ng lunas. And eventually during the further investigation, sir, napag-alaman din natin na before the incident, itong ating victim 1, ano, tinatanong-tanong na ito ng mga alleged suspects doon sa kanyang lugar kung saan yung bahay o saan ba ito namamalagi, no? So, before the incident, may nagtanong na pala sa lugar nila ng mga kalalakihan na ito. And yung victim po natin, napag-alaman natin na ito ay nadamay lang because pagkataon nandoon siya kausap yung
subject ng pamamaril ng mga suspect. So napag-alaman din ng ating mga investigador na apat ang ating identified na suspect, no, wherein meron na tayong mga pangalan nito, at ito po titingnan na natin ang full information or personal preferences nito ng mga taong ito, no. And it was believed also na ang naging motive is because of long-standing personal grudge, matagal na hidwaan, or maaaring tinitingnan yung sinasabing rito din po, Sir Ray. Okay. So, Ma'am Cheng, maraming salamat sa update po ninyo. Any panawagan na gusto pong ipaarating ng Cotabato City PNP sa publiko? Ma'am Cheng, it's your time. Yes, Sir Ray, salamat po. Gusto ko lang po rin idagdag, Sir Ray, no, yung ating mga biktima nga pala ay both are still buhay po, ang nakasurvive pa po, no. Nasabi ko kasi sa isang interview na maaaring nasawi yung isa, but I stand corrected na buhay po talaga yung dalawa at undergoing pa talaga ng medical treatment, Sir Ray. And in relation po sa aming kapulisan, unang-una, kami pa yung unang nagpapasalamat sa lahat ng pagsuporta ninyo sa CCPO. Kami po ay gagawain po namin ang 101% na aming serbisyo para lang po mapamanatili yung ating Cotabato City na isang peaceful and orderly area, no. Now, alais lang po iparating ng aming City Director din. Ngayon po, sa araw ng kagitingan, ang nais namin iparating na yung araw po ng kagitingan na ito, pinapaalala po ng PNP na yung sakripisyo po at kabayanihan ng ating mga veterano at bayani na nag-alay po ng kanilang buhay para lang po sa ating kalayaan dito sa bayan. Nawa po yung maging silbi po itong inspirasyon sa ating lahat, no, yung kanilang tapang, yung pagmamahal sa ating bayan, ano, at sana po tuloy-tuloy tayong magkaisa, magtulungan at magtaguyod ng kapayapaan at kaayusan dito sa ating bansang minamahal po. So ang inyong PNP po ay kaisa po sa sambayanan sa pagpupugay po sa tunay na huwaran po ng kagitingan. So sa lahat po, maligayang araw ng kagitingan po sa inyo. Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang spokesperson ng Cotabato City Police Office.